sa Malacanang. Alamin natin ng partner yung update nga doon sa pinag-uusapan natin kanina na hilinga na wage hike. Kasama na po natin ang Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro mula po sa PCO. Yusek, good morning. Welcome back. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Christian. Good morning, Victoria. Thank Ang you po aga-aga. Good morning. Happy Saturday, Yusek. Maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Papag-usapan lang natin, Yusek, yung usapin nga ng wage hike kasi may mga nagsasabi pala na hindi naman daw pala kasi naging priority ng palasyo yung usapin ng wage hike. Kaya parang hindi rin siya binigyang tutok ng Senado at Kongreso kahit na ipasa po sila. Ano po ba ang una siguro masasabi niyo po doon, Yusek? Hindi kasi 'di ba, ang nangyayari diyan, merong version yung Senado, may version yung House, 'di ba? So doon sa version hindi sila magkasundo. So paano papasok ang pangulo diyan? Una sabi naman ng pangulo, syempre may regional tripartite board naman tayo, wage board naman tayo. Na talagang every year yan, nagbibigay. Yung iba nga, pinakamababa yata, kung di ako nagkakamali, parang 30, 50, parang something to that effect. Pero lagi yung pinapaaral ng Pangulo. At ito nga nakaraang taon, lahat talaga ng region, yung mga manggagawa natin, meron in-increase. May in-increase yan. Sinabi naman din ng Pangulo na, syempre, kapag ganun kalaki rin, 200, 100, kailangan din aralin kung ano ba magiging epekto nito sa ekonomiya. So, makikinig din naman ng Pangulo kung anong mas maganda, ang pinakamaganda sa lahat ng stakeholders, sa manggagawa, sa mga business sector natin. At siguro dapat kung magkakaroon man ng version ang mga mambabatas natin, tingin ko dapat kung ano yung talaga yung naaayon sa lahat. Hindi lang sa mga manggagawa, hindi lang sa business sector, sa lahat ng stakeholders, dapat lahat maayos. Para hindi, ito kasi yan baka pag inangat mong sobra, bumaba naman yung mangyayari sa mga businesses, magkakaroon ng pagtanggal sa manggagawa dahil hindi kakayanin. So dapat yan inaaral. Pero hindi ibig sabihin na hindi naman ito gusto ng Pangulo na magtaas ng sweldo or ng sahod. Kaya nga ito lagi meron sa pinapaaral sa board So, ganun lang yun. Kumbaga parang may mga isinasaalang-alang din po ang presidente para kumbaga win-win naman both the private sector and the employees. Yes, oo. Kasi halimbawa lang, magtaas tayo, maganda talaga yung sa manggagawa. Tapos hindi kakayanin ng mas medyo maliliit na mga sa business sector natin, sa mga tawag dito, entrepreneur natin. Na may mga tao, let's say 10, 11, pero hindi kaya. Pero pinipilit natin talaga. So babaksak din So mangyayari sa mga gagawa, mawawalan din sila ng trabaho. Tapos malaking problema yun. So dapat talaga balanse. Yun lang naman ang kailangan ng gusto ng Pangulo. Balanse para rin sa lahat. Meron pong sinabi ang Kabataan Party List just this week, Yusek, na in-encourage po nila ang Pangulo na walk the talk at magpatawag ng special session sa Kongreso para po sa wage hike. Ano po ang masasabi niyo doon, ma'am? Sa pagkakataong ganyan, tingnan natin. Hindi ko masasabi. Hindi pa ako napagsasabihan kung kinakailangan yung ganyan. Kasi siguro sa ngayon, kapag kaya pa naman siguro ayusin ng dalawang kapulungan ang kanilang issues, matatalino naman sila, siguro ayusin muna nila. Opo. Ma'am, for sure daw may mga magre-refile na ng wage hike for the 20th Congress at may mga humihiling na sana ma-certify po as urgent. Ano kaya po ang magiging aksyon ng Pangulo dito? Victoria, ngayon talaga wala pa akong masasabi. Siguro pagbalik niya mula Japan, baka pwede. Ngayon, sorry, hindi ko masasagot. Apo, kasi ang argument nung iba, Yusek, kumbaga kung talagang hindi naman tutol ang Pangulo sa wage hike, he can easily make a statement or approve the wage hike as a priority measure para kumilos ang Kongreso natin. Hindi naman tutol ang Pangulo sa wage hike. Kaya nga sabi ko yung tripartite board, wage board natin, lagi yan taon-taon meron Di ba? Ginagawan talaga ng paraan ng Pangulo ito. Kaya lang syempre, kailangan din
natignan nga ang lahat ng aspeto. So, hindi natin pwedeng ipilit kung hindi naman kakayanin ng business sector. So, kailangan aralin, balanse. So, wag magtampo yung mga manggagawa. Talaga kasi, kahit ipa-review nila yan, kailangan pagwan talaga ng paraan yan sa DOLE, sa Regional Tripartite Wage Board natin, para may increase sa sahod ng mga manggagawa. Makikita nila yan sa records. And speaking of, ma'am, nabanggit mo pagdating ng Pangulo galing Japan. Pag-usapan lang natin ng mabilis yung, di ba nasa Osaka, Japan po ngayon ng Pangulo, no? May mga inattenda na mga business meetings. Ano po ba ang pinakahuling update po sa working visit ng Presidente? Okay, kahapon kasi, di ba, ang naibalita ko lang yung kanya mga meetings, di ba? Yes. So, hapon sa pavilion, most probably, hindi ko alam yung pinaka-schedule niya ngayon, pero magkakaroon kasi siya ng meeting or kumbaga kwentuhan with the Filipino community sa Japan. So wala pa akong update as of now. Pero yun yung isa sa mga focus o highlights na gagawin ng Pangulo. Makasama sa mga kababayan natin sa Japan. Pero may mga expected po bang mga pipirmahang kasunduan, mga agreements between the Philippine government and the Japanese? Wala pa akong update dyan, pero siguro pagdating ng Pangulo, magbibigay siya ng kanyang ulat patungkol dyan. Apo. For the information lang, ma'am, ng ating mga kapamilya, ano ba yung main, siguro, target ng Pangulo sa pagpunta po niya sa Japan? More on tourism, saka more on investments. So, hikayat siya talaga na magkaroon ng investment dito syempre mga kababayan, mga kaibigan natin from Japan. And at the same time, nakita talaga natin yung pinaka-schedule niya, it's more on tourism. More on tourism kasi isa sa pinakamalaki na record na pumunta rito from Japan. Makikita talaga natin, pangatlo yata ang Japan na maraming pumupunta sa Pilipinas. So, masihikayatin pa niya, and at the same time, yung pavilion natin, isa yon na gusto niyang puntahan, pasinayaan, suporta dito sa pavilion ng Pilipinas. Kasi, siyempre, kailangan natin talaga to para mas mapaganda pa natin ang turismo sa bansa natin. Oo, correct. At ma'am, isa pang segue din po kami sa isa pang topic with your permission. ICC, ma'am. Nabanggit niyo po nitong mga nakaraang araw na open ang Pangulo sa pag-rejoin sa International Criminal Court. How possible po ito, ma'am? Okay, nung huli kami nag-usap ng Pangulo, siguro ako, mga March siguro, early part. Kasi lagi niya ng topic eh. Especially nung nadala ang Pangulo, ang dating Pangulo sa ICC. Siguro, mga March yan. Basta after Dares na pag-usapan niya. Yung huli naming usapan noong March, wala siyang tutol if ever magre-rejoin. Pero sabi niya, syempre, noon pa man, magkakaroon to ng seryosong pag-diskusyon kung ano ba ang mas makakabuti sa bansa. So, ngayon, kasi naitanong lang yan sa atin, pero dahil yan ay naging suggestion ng Special Rapporteur, UN Special Rapporteur. Irene Can. So, in other words, yung huli namin na pag-usapan, hindi siya tutol, pero kailangan pang pag-aralan kung ano ang mas mabuti para sa bansa natin. Anong nagbago, ma'am? Kasi noong August 2022, sabi ng Pangulo, Philippines has no intention of rejoining the ICC. Tapos ngayon, open, pwede pag-usapan, for discussion. Anong nagbago sa pananaw po ng Pangulo? Okay, hindi naman kasi, hindi naman pangit. No? Hindi naman makakasagabal sa Pilipinas kung magkakaroon talaga ng pag-rejoin. Okay? Pero as of now, hindi ko masasabi kung ano yung level ng pagiging open ng Pangulo. Kasi in general naman niya sinabi na walang problema pag-uusapan, aaralin. So, hindi naman negatibo ang dating kung mag-join. Pero, syempre, aaralin muna. Yun naman yung kulatilya, yun yung kondisyon. Aaralin kung mas makakabuti sa Pilipinas. Kasi kapag sinabi natin, Yusek, na magjo-join ulit ang Pilipinas sa ICC, parang bubuksan ulit natin yung bansa natin sa ICC, magiging open ulit tayo sa pagtanggap sa kanila. The recent months, binabanggit ng Pangulo na hindi tayo maikipagtulungan sa ICC. We acknowledge the presence of the ICC, pero hindi tayo maikipagtulungan dahil hindi naman na tayo miyembro. Yes, yun ang sinabi ng Pangulo noong mga nakaraang buwan.
Hindi kaya to, ma'am, pwedeng gamitin ng mga critic ni Pangulong Marcos to say na, yan naman talaga yung plano nyo in the first place, kaya nga pinadala si former President Duterte sa The Hague. Yung kunwari lang na ayaw, pero ayan, kita mo, biglang ngayon, interesado, open pala sa pag-rejoin sa ICC. Okay, kasi ganito yan, Victoria. It was suggested. Nadinig naman natin yung suggestion, di ba? Nung UN Special Rapporteur. And then, sinabi naman niya before, kapag kung papasok man dyan, serious talks, kailangan pag-usapan. So, even before, di ba? Even before naman, sinabi ng Pangulo na pagdating sa ICC, there should be serious discussion on that. So, hindi ko makita yung connection kung bakit magiging issue kung babalik man o hindi babalik sa ICC patungkol kay dating Pangulong Duterte. Kung kahit hindi tayo miyembro, nakipag-ugnay lang naman tayo sa Interpol at we use our own laws, hindi ko makita yung connect. Sorry. Hindi ko makita yung connect para gamitin nila na intriga ito. Okay. Ma'am, so paano yung magiging process? Sabi niyo po, pag-aaralan. Sinong mag-aaral specifically? Tapos di ba parang, may role ba ang Congress dyan? Okay. Una-una, na-interview ako kahapon sa Historicon. Ang sabi natin, hindi kasi siya yung priority. Although, sabi natin, maaari pag-aaral. Pero hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Kasi ang priority ng Pangulo ngayon is magtrabaho. Sinabi naman niya sa podcast to, yung unang podcast niya, right? Sabi niya, ayaw na natin ng mga issue na sinasabi na namumulitika. Let's just work. Sentro tayo sa trabaho. Kung mapapansin niyo po, ilang linggo na talagang tutok ang Pangulo sa school, sa edukasyon, sa transportasyon, sa medical na serbisyo. So lahat yan puro kami trabaho. Totoo, yun yung sinasentro sa amin. We have to work. Kaya lahat ng mga heads of agencies, cabinet secretaries, kailangan trabaho. So as of now, yung ICC, hindi yan na pag-uusapan. Wala siya sa linya ng mga diskusyon na dapat namin pag-usapan. Kumbaga open lang usapan pa kami tungkol sa mga internet, kailangan 100% internet connectivity. So iyan talaga yung priority ng Pangulo ngayon. So kumbaga ICC, Okay. Kumbaga, kung masingit siya sa discussion, pag-uusapan, pero hindi para yun ang agenda natin kapag nag-meeting. Hindi para ilatag na kung ano yung step by step. Last na lang siguro, Yusek, kasi less than a month, magsusona na at nabanggit ng OVP na hindi dadalo ang Vice Presidente. Okay. Last year, di naman siya umaten. Di ba? Last year, di siya umaten. Natuloy naman yung SONA. Well, anyway, di ba talaga naman kailangan siya imbitahan bilang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. So it's up to her. It's up to her kung ayaw niyang makinig ng programa ng Pangulo. It's up to her kung ayaw niya makita yung mga naging natapos at natrabaho na ng Pangulo. So siguro ang maganda lang naman kasi dito, Christian, kung makikinig siya, o kahit wala na siya, manood na lang siya, alamin niya. Para hindi niya sinasabing wala nagagawa yung pamahalaan para sa sa taong bayan. Nawawala kasi siya sa totoong realidad. No? Nawawala siya sa realidad dahil hindi niya napapakinggan at napapanood kung ano yung nagagawa ng pamahalaan, ng gobyerno, ng administrasyon sa taong bayan. Kaya laging sinasabi niya, wala nagagawa. That's the problem. Last year, mukhang umaten siya sa kasal. Di natin alam kung nanood siya o nakinig siya. After that, pumunta siya sa Germany. So, di natin alam. Kaya every time na magsasalita siya, wala nagagawa yung gobyerno. Kasi hindi siya updated. I think. Kasi otherwise, makikita niya kung ano yung mga nangyayari sa komunidad natin. Diba? So, but it's up to her. Hindi naman siya kailangan pilitin. At ang malaga, invited pa rin naman. Siya na bahala kung pupunta o hindi. Respeto yun. Respeto yun sa Vice Presidente. Yusek, maraming salamat po. At till next time po ulit. See you on Monday sa Palasyo. Thank you so much. Thank you so much, Yusek. Next time, Yusek. Thank you, Christian. Salamat, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am.